Kabayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang panibagong video na naman gagawin natin ngayon. Ang pag-usapan natin ngayon mga kababayan ay tungkol din po ito sa kasiguridad po ng ating Vice Presidente na si Inday Sara. Batay po dito sa ulat ng ano po ng balitang ito ng Isminay ay ano po yung security ni Inday Sara na sa enforcers tawag doon sa AFP ay sinulatan niya na po yung general na si Commander ay si sinong pangalan niya ang commander na yan general na yan si Brownell, basta si Brown yung kulay niya brown kasi maitim din siya. Sinulatan niya na hindi niya natanggapin yung security assistant para kay VP Sara dahil si VP Sara po ay nag-aalinlangan din po dahil sa kabayasan nito. Paalala lang po, hindi po natin nilalahat yung mga enforcers of the Air Force of the Philippines. Lahat po yan, hindi po yan mga hindi sila po yung mga mababait. Ang ano lang po diyan, yung general na dapat po ito sir, masabi ko sa iyo, dapat po ikaw ay nasa kaligitnaan lang po. Kung baga neutral ka, dapat may presidente, meron pong vice president, dapat nasa gitna ka. Yung gagawin mo diyan, hindi ka kakampi sa kabila, hindi ka rin kakampi sa kabila, dapat neutral ka. Kung sino yung may mali, yun dapat yung aksyonan mo. Yung if sa taong bayan ka, para ka sa taong bayan. Kung maano mo, para ka sa taong bayan. Yan yung tandaan mo, general. Dahil may pinag-aralan ka at ano mo yan, course mo yan. Para ka sa taong bayan. Hindi yung magkakaliwa ka. Hindi ka magkakaliwa, dapat pantay ka, nasa gitna ka. So mga kabayan, ito po yung video, itingnan natin kasi nakakaano po talaga, nakakasakit damdamin to. Ng ating balitaan, sinulatan na ni Vice President Sara Duterte ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Brawner Jr. na hindi natatanggapin ng pangalawang Pangulo ang security details na ibibigay sa kanya. Kasabay nito ay naghahanap na si VP Sara ng security provider dahil wala na anya siyang tiwala sa AFP. Narito ang balita ni Almar. Sumulat na si Vice President Sara Duterte kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. kaugnay sa kanyang hiling na hindi na niya tatanggapin ang mga security details na ibibigay sa kanya. Ito ang inihayag ng pangalawang Pangulo sa isang pulong balitaan matapos na tanungin patungkol sa kanyang seguridad. Paliwanag ni VP Sara, kung sakali man napapalitan ng kanyang kasalukuyang security details, maghahanap na lang umano siya ng security sa labas ng AFP. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang ako mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside. Sa usapang security po, tinanggal na po, hindi na po tatanggapin ni Vice President Sara yung security dahil kung sa tutuisin lang, marami pong nagmamahal diyan kay Inday Sara. Armed Forces of the Philippines already. Sa ngayon anya ay naghahanap na sila ng security provider habang wala pang update kung ipo-pull out ba o papalitan ang kanyang security. Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. We are exploring private security services. Samantala muli namang binigyang tiin ni VP Sara na hindi siya ligtas sa kamay ng AFP dahil sa pagiging bias ng kasalukuyang administrasyon at inhalimbawa nito ang Department of Justice o DOJ na walang ginawang hakbang upang imbestigahan ang banta sa kanyang buhay na dapat ginagawa ng administrasyon. I do not feel secure, as I said, that
there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con and hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot dun sa press con na yon. Iniimbestigahan nila ang thread ko, no? Pero Mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo. Kapag meron kang ginawang may ginawa kang tama sa inyong bayan, talagang hindi ka iiwan ng iyong bayan. Pagtatanggol ka talaga. Kaya huwag kang mag-alala, BP Sara, kakampi mo kaming mga mahihirap. Hindi lang po lahat na hindi lang mahirap, meron din pong mga mayayaman na para sa iyo. Nasa likod mo kami, handa po kaming ipaglaban ka dahil mahal ka namin na BP Sara, handang-handa po kaming ipaglaban ka hanggang po sa aming ikakakamatay para po ipagtanggol ka dahil po nasa tama ka at ang iyong ama na si President Duterte. they've not ever investigated threats against me, which are all documented, but we did not give them the information because we don't trust them at all. Sinagot din ng Vice Presidente ang paratang sa kanya na imaginary o haka-haka lang umano ang banta sa buhay niya. We have documents, sir. We have screen caps, we have photos, we have police blotters, we have everything on file. But I never talked about it before because I felt na it was part of my job as Vice President. You get that? Aba? So, and it does not affect my work. So, all the more that it was inconsequential for me at the time. Meron namang hamon si VP Sara sa mga nasasabing imaginary lang ang banta sa kanyang buhay. But right now, seeing that they are picking out words that I said and making a case out of it and saying that these are threats. So I think they should start with, where is this coming from? That is the question that they should ask themselves. Kung pag-uusapan naman natin po sa sabi ni Vice President Sara na iginit niya na hindi siya ligtas sa kamay ng IFE, pang sabi natin na totoong baka hindi po talaga ligtas kasi nga po dyan sa nanon yung balita na yung pulis na binaril na ano nyo yun dun yun nga sa Camp Crame, binaril siya dun. Ito pa kaya si BP Sara na ano lang na marami mismo kalaban niya yung presidente. Yan pa kaya na hindi yan mag-iisip. Abogado yan si BP Sara. Abogado yan si Inday Sara, kaya alam niya yan. Alam niya kung paano po siya ma-safety. Sa kanyang mga sinabi patungkol kay Bongbong Marcos Jr.,